Ay, Besh, ilang years ka na pala dito sa Croatia? This coming Friday, 10 years wedding anniversary kami ng asawa ko na. Wow, congratulations, Besh. Pero 17 years na kami together na. Oh my Laban? God. Hindi na ako lalaban. Oo, sige. Nag-apply sa PR, Permanent Residence I mean, dito. sa akin kasi, dito kasi, pag ano, for example, kasi ako kasi, kasal kasi ako, so, kahit kasal ako, dito hindi pa din siya madali kasi kailangan mo ding umabot ng 5 years bago ka mag-apply ng permanent residency. Sa pagkatapos ng permanent residency, pag na-permanent ka na dito, mag-apply ka naman for citizenship. So, maghintay ka ng 6 months to 1 year. Mga kabeshi, good afternoon. Oh my God, mga kabeshi. Ngayon, masaya-masaya ako na nagkita kami ulit after 3 years and a half. So, sa wakas, itong babae na to na napakaganda dito sa Balatolopa sa Croatia. Ang pinakamagandang dala of Croatia. Sige na. So alam niyo mga kabeshi, hindi ko alam na magkita kami ngayon dito. So meron kami importanteng mga appointment ngayon sa araw na ito. So interview natin siya saglit mga kabeshi. Hi Belo, kumusta Bel? Oh my God. So wakas nakita na kami ulit. Kumusta Be? Okay lang. Okay lang. So salamat nagkita tayo dito ulit ha after 3 years and a half, di ba? I So think ito na siya so. ngayon mga Yeah. kabeshi. So saan kita na interview last Bish? Doon sa workplace namin, dyan lang sa center. So wala ka na doon. Wala na ako doon, 7 months ago. Anong ang trabaho mo doon dati, Besh? Sa kaha ko at saka sa Walkme, magluluto ng wok. Oh, tapos mga ilang years ka dito doon. 2 years and 7 months, I think. Tapos Yeah. nag-apply ka na ng iba. Nag-apply ako ng iba kasi nga, parang gusto ko na i-try yung iba namang company. So meron ako So, nabalit. kasama ang palad, yung company na nilipatan ko, kinuha din pala ng bagong company ko. So, isa pa din kaming company, yung mga kasama ko din dati. Kasama mo pa rin sila. Oo, kasama ko pa din. So at least kasama ka pa rin kayo. Pero okay lang, maganda naman yung work niya. So best, nabalitaan ko pala by this year lang 25 na or 24 last year ba yun na may ano ka na daw, kasal ka na daw. Congratulations! Actually, matagal na akong kasal 2015 pa sa Denmark. So, Croatian citizen ako ngayon. Wow, May congratulations! passport na ako na Croatian, no? Pwede ako magtrabaho sa ibang bansa. Charot. Wow! Sana all. Yes. Ako yata yung isa pinakaunang bakla na naging citizen dito sa Croatia. Then, Laban? tapos Besh, ano bang mga benepisyo dyan pag maano na tayo, masitizen na tayo? Actually, pwede ka magtrabaho sa ibang bansa, sa part ng Europe, ganun. Actually, natanggap na nga sana ako nung last week pa sa Germany at saka sa Austria. Kaya lang, ayaw pa ng asawa ko na magtrabaho sa ibang bansa. Pero, I mean, maybe in the future, baka, kasi gusto ko naman i-try yung passport ko na Croatian mo kasi diba? Sayang naman, hindi magagamit. Oh. So wala ka bang plano magstay dito sa asawa mo? I mean, magsistay pa din ako, pero gusto ko din i-try yung ibang bansa kasi di ba mas malaki yung sahod katulad ng yung sa Germany na rineject ko, more than 2,000 yun, tapos free accommodation. Di mo na mahanap dito yung sahod dito na 2,000 euros, di ba? Tapos free accommodation. Ay, Besh, ilang years ka na pala dito sa Croatia? Actually, kung bibilangin siya lahat, nung first na pumunta ako dito, 2009 pa, wala pa mga Filipinos masyado. So, more on Filipina na nakapag-asawa ng lokal. So, nung 3 years ako dito, umuwi ako ng 2012, tapos bumalik ako ng 2015, doon na kami nagpakasal ng asawa ko. So, actually, this coming Friday, 10 years wedding anniversary kami ng asawa ko na. Wow, congratulations, Besh. 17 years na kami together. Oh my God. Hindi na ako lalaban. Pag-apply ng yung Oh yes, pag-apply sa PR, Permanent Residence I mean, dito. sa akin kasi, napapainom ako sa iyo. Dito kasi, for example, kasi ako kasi, kasal kasi ako, so, kahit kasal ako, dito hindi pa din siya madali kasi kailangan mo ding umabot ng 5 years bago ka mag-apply ng permanent residency. Sa pagkatapos ng permanent residency, pag na-permanent ka na dito, mag-apply ka naman for citizenship. So, maghintay ka ng 6 months to 1 year. So, naghintay ako. So, ngayon,
successful naman yung paghihintay ko. So, citizen ako ngayon. Kung natanggal yung pagka-Filipino ko kasi di pa ako nagduwal. So, pasaya ka sa life mo ngayon. Oh, syempre kasi wala akong problema sa mga papel kasi di ba kahit minsan kung napagod ako magtrabaho, pwede akong magpahinga muna tapos di ko kailangan ng mga papers ng mga working permit, wala akong yan. Wow. So, yun ang maganda, ang advantage sa akin. At saka madali akong makapasok ng work. I mean, depende din kasi kapag may connection kasi sa ibang company. So, I mean, mas madali sa akin kasi di naman kailangan ng company ko ng maraming papers. Besh, ano ba? Oy, totoo ba yan? Ano ba yung mga mga agency dito na mga legit na mga agency mga nalaman? Actually, hindi ako masyadong sa mga agency kasi nga direct ako so may mga narinig ako na ibang agency pero hindi ako sure kasi nga kahit nagsimula ako sa work dito, di ako nag-agency, direct hire talaga ako kasi nga dito na ako nag-work dito na ako nakatira. Pero marami talaga mga legit dito na nalaman mo. I think so, marami naman yung sa trabaho ko ngayon, sa company ko ngayon, legit naman siya kasi nga malaki naman yung company so marami namang Filipino din na mga OFW na nag-work din sa company na nagtrabaho ko ngayon. So parang, I mean, agency naman sila lahat. Tsaka yung past company ko, agency din yung mga kasama ko na mga Filipino. So parang legit naman siya. Tapos anong balak niyo sa mag-asawa? Anong balak sa mag-asawa? Ilang dosinang anak niyo? Actually, marami na sanang anak. Kaya lang, di kasi nabuo lagi. Kaya tinatalsi ko lang sa dingding. Salamat, Besh. Salamat sa araw na ito, ha. Yes. Salamat sa... Walang man. Tsaka magkikita pa tayo dito yun lang last. Baka kung last mo na, baka pauwiin ka na pero hindi tayo makita doon. Wag, mag-stay pa ako dito. Hanap pa ako ng gaya sa'yo. Sana makahanap din. Tsaka, pag sinerte ka, I mean, kung dagating talaga sa'yo. Kahit nga di mo siya hanapin, kusa siyang dumadating. Tulad ko, kusa dumadating. So, Besh Mickey, thank you so much. Okay, Salamat. cheers! Ala, sabi ko! Pak, Thank you. laban ka bayan. Ang tagal naman. So, Besh. Magkano ba to? Yun ang tanong. Nagtawa na. So, Besh, totoo ba yun na makuha mo na ang pamilya mo sa Pilipinas kung citizen na tayo dito? Kahit nga siguro sa inyo, for example, yung OFW naman, pag nag-permanent dito, pwede naman yata yung kunin yung family. Pero proseso pa din siya kasi kailangan ng mga papers, di ba? Kasi kailangan kasi na may bahay ka na matagal ka na nagsistay or mga paper, marami kasing papers din, hindi kasi siya madali din. Pero pwede mong dalhin yata, I think so. So, wala ka bang balak na magpakasal kayo ulit sa Pilipinas? Or bakasyon sa atin, dalhin okay mo na ako sa nung kinasal kami sa Denmark kasi nga di naman din siya sa Pilipinas yung same sex. I mean, mayroon naman siya pero di pa din siya totally na talaga siya. Na di ba? Sa Denmark kayo nagpakasal, dito sa Croatia wala? Actually, sa Denmark kami nagpakasal kasi nga, nung time na kasi ng second time na gusto ko nang bumalik dito naman, pinapalit ako ng asawa ko is, nag-apply ako ng visa, na-denied siya. So, ang ginawa ng asawa ko is, nag-apply ako ng visa sa Denmark para doon kami magpakasal. Tapos, pagkatapos ng kinasal kami, pili na ako pumasok ng Croatia kasi nga nung second time nga, nag-apply nga ako na denied nga yung visa ko. So, di ako makapasok ng Croatia. So, patalino kasi yung asawa ko, magaling siya maghanap ng mga options. So, nagkita kami sa Denmark, tapos nung kinasala kami, so, pili ako pumasok, kaya nakapasok ako ulit dito. Yun ang story. Pa. Totoo ba yan, Besh, na pag citizen ka na, pwede ka na anytime, makanegosyo ka na dito? Actually, kahit nga permanent resident, or di ba yung may mga foreign naman dito na may business din. So, I mean, mas madali lang din sa for example, katulad ko or katulad ng mga Pilipina dito na naging citizen na din, mas madali lang din sa kanila makapagnegosyo kasi nga, siyempre, citizen na sila dito sa Croatia. So, I mean, pwede naman. Pero may mga paperwork pa din na kailangan So ano ang feelings ng kung may asawa ka na or kasal na kayo? Anong actually, pakiramdam? Okay lang kasi parang... Kaysa yung single ka pa? Hindi, kasi okay lang kasi at least dito safe.
ka, may magtatanggol sa iyo, 'di ba? Kung ano mangyari, o 'di ba? Mga ganun. Pero I mean, lucky lang siguro ako kasi nakahanap ako ng mabait na asawa kasi I mean, di ko naman to hinahanap eh. Basta siyang dumadating kasi actually dati talaga mabarkada talaga ako. Yun lang talaga ako, happy na ako. Di ko nung sa Pilipinas ako wala akong relationship kasi nga pang ayaw ko kasi nga katulad ko na bakla o so di naman pwede, mahirap kasi, I mean, kung makapag-jowa ka, hiwalayan ka din balang araw, di ba? So, parang ayoko nung mangyari sa akin ng ganun. So, parang hindi ko siya hinahanap, pero talagang dumadating siya, ano, magagawa ko, ganun talaga, pak. So, Besh, anong ma-advise mo? Si Mickey pala to, si Besh Mickey, anong ma-advise mo sa mga gaya natin ng mga transgen or mga Actually, Becky? Ang advice ko lang is, magpakatotoo ka lang, tapos, I mean, ano lang eh, pag nakahanap ka ng maging jowa mo or for example na lokal, ipakita mo lang kung ano tayo na mga Pilipino na malambing tayo, maalaga tayo. Yun lang naman kasi yung gusto niya. I mean, kung physical naman, hindi naman sila ano. Kung pa sa kanila kasi, yung mga ganitong beauty kasi, maganda din sa kanila. So, lasa din yun. Pero pag maganda yung ugali mo or maalaga ka, syempre, mahalin ka talaga at saka magiging seryoso sa'yo. Diba? Nasa sa'yo pa din yun. Tulad ko, parang ano, maarte pa ko makain at saka maalaga. Ano? Diba? O, bigay siya sa akin na, ano kaya yung surprise? Ano yan, ma'am? Maagang pamasko. Advance Pamasko, thank you so much. Pero may mga hindi kasi ako nagamit, mga ilang buwan na siya nakatambay sa bahay. So ibibigay ko na lang siya para at least magamit naman ng ito. Para saan yan, ma'am? Ano yan, ma'am? Ito, face mask yan. Face mask? Tapos ito siya, Wow, thank you. body cream para sa ano, kutis, porcelana. Akala ko pang cream sa ano to sa body at sa kaluluwa. Para sa ano, gamit din na pag ano, may kasama ka Sa mga kalubihan. Char, joke Saka may lang. sabon din. I mean, hindi ko siya mga ginagamit eh. Meron kasi Hala, sa bahay. thank you so much, ma'am. Ano to, ma'am? Pag bibili sa kamay lang din ang ano. Hanso? Oo. Oh, wow. My God, thank you. Tsaka, Tapos, I mean, may pasok ako sa bahay kasi may umuwi kasi lang galing Pinas eh. Kaya nagpapadala so ano ako. yan, So, ma'am? dried pussy, ibibigay ko na lang siya kasi nga parang sumasakit na yung mga ano ko. Hello, thank you. Ma'am, thank you so much. God bless Ibibigay you. ko na lang para siya naman yung magkasakit. Wag naman, oh. So, salamat. Binigyan naman niya ako ng pusit. Itong pusit na to, napakasarap. Ma'am, bango, thank you, Ma'am Mickey. So, maraming blessings po talaga sa araw ko. Thank you so much. Walang ano man, of course. Ano ko to ha, kabisdak ko to siya. Pareho kami ng lingwahe. Bisaya, diba? So, salamat talaga ni Ma'am Mickey, ni Madam Mickey na nagkita kami talaga dito. Pero meron talaga kami appointment sa isa't isa. So, salamat na lang din. Nakita pa din niya. Kung sa tagal ko na din siyang hinahanap, nawala siya sa TikTok ko, sa account ko lahat. Nawala. So, bigla na lang siyang nag-message sa TikTok ko. So, yun. Ako na magbayad man ko yun. Nagkita kami dito yun. Salamat talaga. Binigyan ako ng pagkakataon na ma-interview ko din siya sa about sa nangyari last 3 years and a half and until at present. So ngayon, salamat talaga ni Madam. Thank you so much, ma'am. Thank sa you. time. At pinagbigyan mo ko Ubo ngayon. ng dance, ma. Wala, ano yung ibig sabihin, ma'am? Have a nice day. Wow. Croatiana na to. So, thank you. Hanggang sa muli. So, don't forget to like, share, comment, Tamtam Vlogs. And thank you, Ma'am Mickey. Bye. Hanggang sa Comment down muli. below. Pak! Laban! Laban! Mga kabes, please support my channel. Like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa sunod kong vlogs, baka magkita tayo. Dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida.